Yan, kamotor Paul, may ginagawa po tayo ngayon na naman dito, yung 6WG1. Ang problema po nito, bogie base. Ayan, sira na po ang ano nito, yung busing niya. Ayan o, kinain na yung busing. I-rebusing na lang po natin to. Pabili tayong busing. Saka yung pin ng ano, ito, papalitan din po natin to. Ayan, papalitan natin yan. Ay makikita nyo po. Ayan, kinain na yung ano, may hukay na. Ayan, kinain na yung pinaka-shafting niya yung pin ng bogie base. Ayan po, papalitan na natin ng bago ito. Ito po mismo. Yan, papalitan natin yan. Tsaka oil seal. Tapos ito. Pati U-bolt. Papalitan na din po natin. Hindi siya matanggal. Nag-lock na sa sobra, over torque. Ang trabaho po kasi ng bogie base, ang nag-hold lang nito U-bolt. Kasi kung sasabihin nyo po na ba't hindi ininit, ayon sa ating diagnose, mahirap na mag-initin yan. Mawawala po yung high tensile yan, yung tensile yan, yung tigas ng bakal pag ininit natin. Ay yan po ang nag-hold ng ano, ng lip spring. Pag iyan po ikinabit natin, ay kumakarga po ito ng 50 tons. Pag biglang bumitaw po yun, dahil mawawala na yung tibay ng U-bolt pag inainit natin, bali yun, nanigurado na po tayo, papalitan natin ng bago kaysa mag-service tayo sa kalsada. Ayan po. Yun, ipapakita ko sa inyo kung anong trabaho ng U-bolt na yan. Bali yan po yan ang nagdadala ng bigat. Yan, ganito po yan, oh. Oras po kasi na ininit mo yan, ano na yan, lalambot na yung thread. Ay kung kinakarga natin ito, ang bigat lahat nito, umaabot na minsan 70 tons. Kasi yung container, at saka yung chassis, ayan, yan ang bigat na dinadala ng apat na ay dalawang U-bolt na yan. Ayan po, yan ang kumakapit. Ayan. Ay, kaya pag ininit mo po yan, lalambot yan. Di tayo nakakasigurado kung kailan bibigay, kaya manigurado na po tayo dahil pang heavy lift talaga to. Papalitan na natin ng U-bolt. At saka nababaluktot na po yung mga handle natin, hindi na talaga siya mabuksan. Kaya yun ang pamamaraan natin, baguhan na lang po natin para nakakatiyak tayo na walang aberya na mangyayari sa kalsada. Kaya kamotor full, ganyan ang trabaho po niyan. Baliktad ang ano, ang lip spring niya nakataob. Kaya ang nagdadala talaga ng bigat ay yung U-bolt po. Kaya ayan kamotor yung baguhan natin to. Kumaya makikita din natin ang clearance ng ano na yan, ang busing dyan. Bali ayan, malalaman mo na may problema na ang busing dahil ayan, may kumakalog na, tumatama na siya dyan. Kaya tumatama na yung ano mismo, yung U-bolt. Kaya siya natin malalaman na sira na talaga yung pinaka-busing niyang ano, bogie base equalizer. Ayan. Mamaya po, babaklasin ulit natin itong kabila. Yan, kamotor full. Ang dami pong kakalasin. Kasi bali tatanggalin po natin ng buo to. Itong pin na ito. Yung bogie base pin na yan. Kaya pati mga propeller. Tatalasin po natin dahil ipipress natin yan doon o jajaka natin yan para ito lumabas. Kaya tatanggalin pa po ang ano, yung propeller. Para magkaroon ng luwag na may forma natin ng mga jack or jack, ikakabit na ipoforma natin dyan. Walang abala po, kaya tanggalin po natin yung propeller.
Ayan, kinakalas ng ating butihing mekaniko. Ayan, si Michael. Ayan. Maya po makikita nyo kung paano namin kakalasin to. Ang kamotorfall, nakalas na po natin itong kabila. Yung mga gulong niya. Ayan po nangyari. Oh. Talagang sirang-sira po yung bogey base bushing yan. Yung equalizer bushing po. Talagang tumagilid na siya. Oh. Ayan, lumabas na yung ano niya, bushing niya. Ayan, kailangan po talaga i-re-recon na natin na may size to. Ayan, mga torque rod bushing, maganda pa, hindi pa natin papalitan yan. Lumuwag yung interbolt. Mike, hi Mike! Mike, hi! Oh, shout out yan sa mga taga Cebu. Saan ba sa inyo sa Cebu, Mike? Saan sa Cebu? Lapu-Lapu. Yun, taga Cebu po ito. Gawi. Ito yung mga... Talisay. Yun, pati Talisay, dami pala. Yung mga surplasan po dyan, galing yan dyan itong matinik natin na mekaniko. Kay brother. Okay, brother daw, brother. Brother, Pakistani. Pakistani. Ito naman isa, taga Jagan Island po yan. Pulo ng samar. Yan, nakalas na po kamotor ko. Isa-isahin na. Yan, kamotor ko. Ganun lang kasimple paggawa. Yung center board, magagamit pa po natin. Yung natang kamotor ko, ganito po kung paano magtiyaga. Pagtanggal ng bogey base mismo. Yan, tinatanggal na po natin yan. Salukuyan. Ayan po. Ito ang mga tirador ng bogey base. So, Michael at saka si Darwin. O yan. Tatalbugan po mga bolt yan pag silang humawak. Ang ano nito, spare part nitong bogey base. Para hindi tumagal yung ano natin, repair. Ayan po yung ano natin dito, yung katiwala sa ano. Oh, shout out ka naman, anak. Hello mga kamotor po! Yan, manood ka lang. Manood ka lang ha. Ayan po yung ano namin dito, nakatakot kami dyan. Hello, welcome po. Hindi mabilis. One down. 1-0. Mahahaba ng bolt ah. Mahahaba po ng bolt. Talagang high tensile po yan. Kaya nakakahinayang katingin. Kaya pa naman baklasin. Pag mga kanyang kayang baklasin, binabaklas po namin yan. Dito tayo mag-contract. Ayan, kamotor ko. Natanggal na po natin. Tanggal na natin yung mga bolt. Ibababa na lang po. Yan yung bogey base. Napakahirap gawin dahil nasa ilalim yung mga bolt lahat. Ayan, tinukuran po natin ng ano, crocodile jack. Ipapababa na natin ngayon at hatakin na lang palabas. Padala natin po yan sa masisya. Para hindi na natin para hindi magkaroon ng error. Sige, baba. Baba, dahan-dahan yung ano, crocodile jack. Ang natin yung sa bogey base. Ayan tawag yan, bogey base. Kasi malaki eh, bigat eh.
Yan, kamotor po, ganun po katindi ang mga ginagawa namin dito. Recondition talaga ang sasakyan. Pag pumasok na mayroon problema, yan. Gaya nito, bogey base, kahit matinding trabaho, talagang hindi natin po inaatrasan. Ayan, kamotor po, ilalabas na lang po yan. Motor call, ito, nailabas na po natin. Pati mga torque rod, papalitan po natin. Ayan, tapos itong yung pin na yan, papalitan natin. Ayan po, nailabas na natin siya. Ayan o, nilabas na natin. Buong bogey base na yan. Ayan. Tapos ito ka motor full, may ano din dito, dapat dapat tandaan din natin dahil pag nagkataon na itong torque rod magkapalit-palit mo, may posibilidad na magdi-disalign yung mga ano nyo, yung gulong. Kasi hindi parehas pong haba nito, kailangan may tanda tayo. Tandaan natin kung kaliwa, ayan may mga ano po tayo. Tinandaan natin, may panser tayo. Rear, left, ayan. Kailangan po tatandaan natin ito dahil nakabalance po yan. Pag nagkapalit-palit yan, may posibilidad na hindi na parehas ang alignment ang gulong nyo. O kakainin ang gulong kasi wala na sa tamang torque rod, nagkasara-sariksi na. Kaya yan ang kailangan po. Tandaan po natin. Nakabalancing kasi po yan eh. Bago yan rinili sa pagawaan, binalance po yan. Kaya kailangan tandaan po natin. Ayan kamotor po. Hintayin na lang po natin na mag-pick up ito na ano, palitan natin ng ano, ayan, naghiwa-hiwalay na po. Ay ganito po dito sa atin, pag may sira na ganito, nire-re ko na lahat para walang backjab po. Ayan, tanggal lahat po yan. Malaking trabaho. Ito kakalasin pa rin natin yan, yung sa itaas na yan. Bali, 12 torque rod, bushing. Sira na yan. Hindi na pwede. Sa probinsya, yan, talian pa yan ng rubber. Ayan, hihintayin na lang po natin ang spare parts nito para mapagawa natin.